Magandang araw, Miss Jean. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jenna. Hindi ko tunay na pangalan. May asawa, 35 years old, may isang anak at nakatira sa Quezon City. Sa makakarinig ng aking kwento, alam ko ilan sa inyo ay magagalit sa akin. Laking hirap ako, Miss Jean. Sa katunayan, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Hanggang second year high school lamang ito. Dahil ang aking mga magulang ay salat sa buhay. Ang nanay ko ay naglalabada at ang tatay ko naman isang construction worker. 8 kaming magkakapatid. Ang dalawa nag-aaral ng elementarya at ang lahat sa amin ay hindi nakatapos ng high school. Kami naman ng aking asawa ay nagrerenta sa maliit na bahay, kasama ng aming anak. Ang asawa ko ay isang construction worker. Madalas lingguhan lamang kung umuwi. Katunayan, sumasama siya sa aking tatay kung saan may project silang mga gagawing bahay. Kaya naman, madalas kami lang ng anak ko ang naiiwan sa bahay. Isang araw, habang ako ay naglalakad-lakad sa mga kapitbahay, nagtatanong ako kung may gusto magpalabada. Dahil sa maliit na kita ng aking asawa, halos hindi sumasapat ang kanyang sweldo para sa amin. Minsan pa, delay magbigay ng kanilang sahod. Kaya naman, gusto kong makatulong sa aking asawa. Sa aking paglalakad, napahinto ako sa isang tindahan upang bumili ng maiinom. Ang tindera doon ay si Aling Garing, hindi tunay na pangalan. Nasa 40s ang edad niya. Kung titingnan, hindi naman siya ganoon katanda kapag iyong pagmamasdan. Meron siyang asawa, na tawagin na lang nating Mang Ben. Nagtanong ang matanda sa akin kung taga saan ako. Ang sabi ko naman, taga dyan lang ho sa may kanto. Sa pag-uusap naming iyon, naging magaan ang loob ko sa kanya. Dahil para ko na rin siyang isang ate. Hanggang sa naitanong ko sa kanya kung kailangan ba nila ng labandera. Dahil sabi ko, naghahanap ako ng pagkakakitaan. Dahil halos kinakapos ang sweldo ng aking asawa. Napatingin siya sa aking mga mata. Nawaring nag-iisip. Hindi naglaon, tinanong niya ako kung gusto ko bang maging tagalinis ng kanilang bahay. At maglaba, in short, Miss Jean, kasambahay. Sa sobrang galak ko naman, nahawakan ko ang kamay ni Aling Garing. At sinabi ko sa kanya, natatanggapin ko ang kanyang alok na trabaho. Pero napag-isip ko, sa isang banda, hindi ako pwede nang stay-in dahil may anak ako. At dahil ang aking asawa ay lingguhan lamang kung umuuwi, ang aking anak ay walang makakasama. Kaya naman nakiusap ako kay Aling Garing kung pwede stay out. At agad naman siyang ngumiti at tumango na ang kahulugan ay ang pagsang-ayon nito sa aking pakiusap. Habang ang aking anak ay pumasok na sa school, pumasok naman na ako kila Aling Garing bilang kasambahay. First day ko sa kanilang bahay, ako ay masaya at masigla habang nagwawali sa bahay nila Aling Garing.
Bigla ako napaiktad sa pagkalabit sa akin ni Mang Ben. Tinanong niya ako kung nasaan si Aling Garing. Ang sabi ko naman, bumili lang saglit ng mga paninda sa bayan. Napangisi na lamang siya sa aking sagot at nagtanong sa akin kung gusto ko daw ba ng pera. Nagtataka akong napaisip. Bakit niya ako tinatanong? Nagulat ako sa kanyang sinabi kung gusto ko daw ng pera. Pumayag ako na makisiping sa kanya. Nagalit ako sa ginawa niya sa akin sa loob-loob ko. Mahirap lang kami pero hindi ako isang kaladkaring babae, Miss Jean. Lalo na at may asawa akong tao at isang anak. Sabado ng gabi, tumatakbong humahangos ang aking pinsan at kanyang binalita na ang aking asawa daw ay nadisgrasya. Nabagsakan ito sa braso ng mabigat na bakal. Nang marinig ko iyon, ako ay napatulala. Kapos na kapos kami sa pera at ito pa may dumating na problema. May mga oras na tuliro ako, Miss Jean. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Pambayad sa ospital. Lumapit ako sa magulang ko pero as usual, wala din silang maiabot sa akin dahil sobrang kapos din sila sa pera. Hanggang sa naisipan kong lumapit ng tulong kay Aling Garing. Binigyan naman niya ako ng pera pero hindi ito sasapat. Makalipas ang araw, nasa ospital pa din ang aking asawa. Hindi pa siya nakalalabas dahil wala pa kaming pambayad. Pinabantay ko na lamang siya sa aking pinsan sa takot na baka alisin na ako ni Aling Garing bilang kasambahay, ako ay pumasok na. Habang ako ay naghuhugas ng plato, taimtim akong umiiyak. Nananalangin sa Diyos at humihingi ng gabay kung saan ako kukuha ng pera. Dahil hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad ko sa ospital. Nagulat na lamang ako nang biglang may boses na nagtanong sa akin. Si Mang Ben pala, kung bakit daw ako umiiyak. Ang sabi ko sa kanya, hanggang ngayon nasa ospital pa din ang asawa ko dahil kailangan sementohin ang braso niya. Napatango na lamang si Mang Ben at biglang sinabi nito ang kanyang offer sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay at sinabihan ako kung pumapayag na ako sa kanyang offer. At bigla natitigan ko siya sa kanyang mukha. Nasa 50s na ang kanyang edad, pero sa kanyang mukha mas bata ito kung titingnan. At dito ko napagtanto na may itsura din pala si Mang Ben. Nagulat na lamang ako sa aking sarili nang sumagot ako sa kanya ng oo. At siya ay napangiti. Isang hapon, wala si Aling Garing. Nagbabantay ako ng tindahan. At sinabihan ako ni Mang Ben na umakyat kami sa kwarto. At doon, unang may nangyari sa amin, Miss Jean. Naulit pa ito ng naulit. Binibigyan niya ako ng pera. Ang kapalit naman ay ang aking katawan. Umuwi ulit ako sa bahay. Pagkatapos ng trabaho, nadatnan ko doon ang aking asawa. Dahil hindi maigalaw ang isang kamay,
Lagi na lamang siyang nasa bahay at nag-iinom. Ni napapabayaan niyang alagaan ang aming anak na dapat kahit yun man lang, Miss Jean. Sana maitulong niya. Dahil ako lang ang naghahanap buhay sa amin. Minsan, napag-iisipan ko na siyang iwan. Dahil sawang-sawa na ako sa problema. Hanggang ngayon, may nangyayari pa din sa amin ni Mang Ben. At delay na rin ako sa aking buwanang dalaw. Mapayuhan niyo sana ako, Miss Jean. Salamat. Salamat sa iyong kwento, kaibigang Jenna. Ang maipapayo ko sa iyo, lahat ng problema sa ating buhay ay may solusyon. At ikaw ang magpapasya kung iyon ay gagawin mong tama o mali. Hello mga kaibigan! Sa mga gustong mag-send sa amin ng inyong stories, maaari kayong mag-email sa amin dito lang sa telafriend88@gmail.com.